walang access road at a third of the land is unfit for residential use. Naku, masama yan, no? Baka mamaya magkaroon ng lindol o whatsoever, madisgrasya pa yung mga itatayo dyan na residence, di ba? Naku, masama yan, Mayor, no? So, totoo ba yan? So, kung totoo yan, naku, dapat ikaw ay imbestigahan, no? So, ano pa? Councilor Yaranon, scandalous overpriced, pre-arranged public housing daw or public robbery? So the 50 million Erisan building fiasco. Magalong is also being accused over a 50 million multi-purpose building in Barangay Erisan. OMG, isa pa. DPWH flag discrepancies, wrong elevation, wrong column sizes, wrong footings. Project was only 60% complete when DPWH terminated it, but the city continued it away. 11 million of city trust funds spent with no proper authorization. So where did the money go, Mayor? Naku, Mayor! Is it true? Totoo ba to, Mayor, no? Grabe. Ito pa. Ito pa ha. Public market for sale. Magalong wants to privatize the Baguio public market despite opposition from vendors, residents, and even the city council. Locals are asking, kanino ba talaga ang Baguio, sa tao o sa negosyo? My God, Mayor Magalong, no? So time deposits, Frozen Development, Baguio reportedly has 4.4 billion park and time deposits. Habang walang maayos na klinika, kalsada o abot kayang pabahay ang pondo ng lungsod. Grabe. Natutulog ang pondo ng lungsod habang walang maayos na mga pabahay. Grabe, pinatulog ang pondo. Kumbaga, nag-invest pero ang dami namang pangangailangan sa Baguio City na dapat na i-improve. Remember Vico Soto? Anong sabi ni Vico Soto? Ang pondo hindi dapat pinapatulog sa mga trust fund or whatsoever or sa savings. Ang pondo dapat ginagamit sa mismo sa Pasig dahil maraming pangangailangan. Yun ang sabi ni Mayor Vico Soto, ang pondo wag daw patutulugin. So mukhang ganito ang ginawa no ni Mayor Magalong, pinatulog ang pondo. So from sanctuary to concrete jungle, Baguio used to be peaceful. Now it's a city of traffic, overdevelopment, and lost identity. Quick to please tourists, slow to fix problems for locals. Residents say Baguio has become more like a theme park than a home. Ay, grabe, no? So, yan. Ito pa, new issues. Ito naman yung bagong issue no, under Magalong's watch. Number 1, propose 250 congestion fee just to access Session Road. Residents are furious. Grabe. Dadaan ka lang sa Session Road, kailangan mo magbayad ng 250? Ano pa? Human trafficking cases rising, students reportedly involved. My goodness. Ano pa? Illegal gambling rampant, no strong enforcement from City Hall. Oh my God, may nababalitaan nga ako dyan na mismo daw no, malapit sa City Hall, andun daw yung mga illegal gambling. Gaano katotoo yan? Guys, hindi naman yan ilalagay dyan kung ang mayor ay ayaw. Sa totoo lang, no, may nagsabi nga noon na isang mayor mayor ba yun o governor, no, na ang isang syudad daw, no, hindi daw magkakaroon dyan ng gambling. Sabi niya, hindi magkakaroon ng gambling dyan kung hindi yan papayagan ng mayor. Bakit nagkakaroon ng gambling? Kasi yung mga pasugalan na yan, nagbibigay yan Nagbibigay yan sa mayor. Kaya pinapayagan. Pero kung ayaw daw talaga ng mayor na merong gambling, wala daw sugal na magaganap dyan. Kasi kontrolado ng mayor yan, ang lugar niya. No? So kapag may makitang pasugalan, papahuli agad yan sa mga pulis. Pero kung ang mayor ay pumapayag,
talagang mamamayagpag ang gambling, 'di ba? So, ito po yung nangyari 'no, ang gaano ito katotoo 'no, mga kaibigan. Sana ay imbestigahan din itong Baguio City dahil guys, maganda pa naman 'tong Baguio 'no, so gusto ko ngang makabalik ulit dito para makapasyal. So eto pa, Magalong spends more time commenting on national corruption issues than fixing the actual rot in Baguio. Eto ang masama. Eto talaga ang masama. Eto talaga yung hindi ko gusto eh. Yung bang ang hilig mong makisawsaw sa issue na may issue, pero yung sarili mong bakuran, hindi mo maayos. Remember Sara Duterte, mga kaibigan? Naalala niyo ba si Sara Duterte? Nung mga panahon na siya ay, nasa DepEd pa, DepEd secretary pa siya mga kaibigan, na ang dami niyang mga kapalpakan sa DepEd. Pero anong ginawa niya nun? Pinulaan niya yung defense, pinulaan niya yung armed forces, pinulaan niya yung mga ahensya ng gobyerno, pinulaan niya ang opisina ng presidente. Pero yung DepEd, failure. Eto talaga ang politiko na trapo, eto talagang ayoko sa lahat. Yung bang nagmamagaling ka, nagmamarunong ka, ang dami mong komento patungkol sa ibang departamento, pero yung sarili mong bakuran hindi mo maayos. That's a big, big no, no, 'di ba? So ano pa? So mga kaibigan 'no, he's become a media darling, but Baguio continues to suffer. Corruption scandals, broken infrastructure, crumbling public services, disconnected leadership. No? So not all who fight corruption are clean. Some just use it as a career move. Career move, mga kaibigan, no? Para utuin yung mga tao na walang alam, para budulin yung mga tao na madaling magpabudol. Kaya nga ang palagi ko sinasabi sa inyo, research. Mag-research. Kahit ano yung naririnig nyo, bawa may narinig kayo galing sa akin, research muna kayo. Huwag agad maniniwala. Kahit kanino nyo narinig yan, research muna kayo, no? Ah, kahit nga ano, mga kaibigan, kahit nga marinig nyo pa yan sa mga, let's say na mga merong mga credibility na mga news agency, kahit marinig nyo pa yan sa government official or whatsoever, kailangan nyo pa rin talagang i-verify at i-research yung sarili nyo. Kayo mismo ang makakaalam, no? Yan ang, maganda, yan ang matalinong, pagsuri 'no, sa mga facts. Huwag po kayong magpapabudol kaagad-agad, kailangan yung mag-research. Yan po ang katotohanan 'no, para hindi po kayo mabudol. So ano pa, ayan mga kaibigan 'no, ang, tanong pa dito, paano na ba ito mga kaibigan 'no, yung land deal scandal, 95 million deal with no proper vetting over price pre-negotiated. So gaano 'to katotoo 'no, Mayor Magalong? Yung Irisan building mess, 50 million wasted project terminated and city continued it illegally. Ano nang nangyari diyan, Mayor Magalong? Is it true? Public market for sale, privatization despite local protests, frozen development, 4.4 billion park roads and clinics left to rot. Oh my God, is it true, Mayor Magalong? City in decline, pollution, traffic, illegal activities, tourism first policies, double standard double standard no speaks out on national issues but blind to local corruption. Ito ang pangit, no? Mga kaibigan, ito talaga ang hindi ko gusto. Yun bang nagtuturo ka sa ibang tao, yun bang nagne-name drop ka ng ibang tao na si ganito corrupt, si ganon ganon corrupt. Pero yung sarili mong bakuran, hindi mo nakikita ang iyong korupsyon. Parang si Sara Duterte. Ang dami na niyang dinrap, ang dami na niyang mga bomba na mga pinasabog kuno tungkol sa administrasyon, tungkol kay Speaker Martin Romualdez, pero hindi man lang niya masagot yung tungkol sa kanyang confidential funds. Pero hindi man lang niya ma-open yung kanyang bank accounts na sinasabi ni Trillanes. Tingnan mo yan, hypocrite, di ba? Hypocrite. So, itong mga ganitong klaseng tao, hindi ito dapat mamayagpag pagdating sa politika, no? So, how true, gaano ito katotoo, no? Mayor Magalong. So, umalma nga po, no, si Richard Gomez. Ang sabi po ni Representative Gomez, no?
hits, Mayor, fix your city first before blaming others. Mga kaibigan, yari ka ngayon, nagalit tuloy si Goma, no? Tama naman si Richard Gomez eh. Fix your city first before blaming others. Manila, Philippines Leyte 4th District Representative Richard Gomez has urged a clean mayor. Oh, clean mayor. Malinis daw na mayor to address problems in his own backyard before dragging the entire Congress into corruption allegations, saying the city is drowning in problems. My God, tama naman talaga dyan si Goma, no? O bago ka maglinis ng iba, bago ka magturo ng iba, ayusin mo muna yung Baguio City, di ba? Tama naman siya. In cryptic Facebook post on Tuesday, Gomez claimed that the alleged clean mayor's accusations against lawmakers were not really about corruption, but stemmed from a dispute with a congressman representing the mayor's city. O, kita mo? So, it's all about politics. Politics. Politika. Ito talaga si Magalong ay isang trapo. Trapo, no? According to Gomez, the mayor is making the accusations because the congressman from the city is bringing in more projects. However, the Leyte lawmaker said that the mayor should not drag everyone into the matter. It doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruption at us, congressman. Corruption has become the easiest issues to ride on nowadays. But let's be honest. I don't think this is all about corruption, Gomez said. If this is about his own congressman who happens to bring in more projects for his district than he can for his city. Ay, kaya pala mga kaibigan, no? Inggit po ang nangyari dito, no? Kay Magalong, no? Don't include all of us. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good, he added. Tama naman talaga si Goma. Instead, focusing on corruption allegations in Congress, Gomez urged the local chief executive to solve problems in the city, including poor air quality, public transportation, waste disposal issues, and urban planning concerns. You talk nonsense about corruption in Congress? Why? Because it's an easy headline, no? So, dapat daw ayusin niya muna ang kanyang syudad bago siya magturo ng iba. Tama naman, makes sense, di ba mga kababayan? Sabi ni Benson, Sara Adik. Benson, asawa ni Sara Adik. Yan. Sabi po ni Benson. Yan. Kismi, hinabol ba ng tatay niya ang droga na naipalabas sa custom? Hindi. Ano ginawa kay Asierto at Guban? Tinanggal at kinulong pa. Ay, tama ka dyan. Correct, no? Tama po kayo dyan. Ipinagtanggol pa nga ni Duterte na sabi po ni Duterte, no, sa kanyang press con, ang sabi po niya, hindi daw totoo na merong magnetic lifter na ilabas, no? Wala daw, hindi daw totoo 'yon. Pero anong nangyari? Ibinalita, 'di ba, sa GMA, sa ABS-CBN, ibinalita yung tungkol sa magnetic lifter na naipuslit papuntang GMA Cavite. At doon, 'di ba, nakuhanan sa CCTV na merong mga dumating, no, na mga sasakyan, mga kulay itim na mga parang mga Montero, naglabas ng mga malalaking mga bags, no, na kulay black, mga Chinese, no. Ang sabi nung caretaker, no, na naka-witness, mga Chinese, mga kaibigan. Tapos after 2 days, no, lumabas sila. Dala-dala nila yung mga bags ay meron ng mga laman. At yun, nung tiningnan nga, no, ni-report sa police, tiningnan yung magnetic lifter ay wala ng laman. Wala na yung shabu. At
'di ba? Dinala yung mga canine, pinasinghot, pinaamoy sa mga canine at confirm ang laman ng magnetic lifters ay mga shabu. Oo. So kitang-kita natin mga kaibigan kung paano prinotektahan ni Duterte, kung paano dininay ni Duterte na hindi daw totoo na merong mga nakapuslit na magnetic lifters. So ngayon, booking siya, nalaman ng taong bayan na na totoo pala na protektado pala niya. Kaya naman pala nakakalusot sa custom yung mga shabu na nanggaling sa China. 'Di ba? So this is true mga kaibigan. Maraming balita niyan. Gusto niyo hanapin ko pa? Tignan ko kung makita ko kaagad Ah, magnetic lifter. Nakikita ko sa Sarah. Natin na. Magnetic lifter. Magnetic lifter. Magnetic lifters. Ah, 8 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Katwiran niya, wala raw ebidensya. 1.8 billion pesos na halaga ng shabu. 0.8 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Katwiran niya, wala raw ebidensya. Umaksyon si Ben Santos. Nakahanap na kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa isyu ng pagpasok sa bansa ng umano'y 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa warehouse sa Cavite. Yung sabi nila na they found the metal but they opened it, there was none. It was pure speculation. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. One eternity later. Nitong Martes, 4.3 billion pesos ng shabu shipment ang nasabat ng PIDEA. Nakalagay sa 2 magnetic lifter. At tama ang hinala noon ng PIDEA na may iba pang nailabas na shabu shipment mula sa Manila International Container Terminal. Tanggap na ang mga taga-Bureau of Customs ay magpapalusot ng droga. Ipinakita ng dating hepe ng Bureau of Customs X-ray Inspection Project o XIP sa ABS-CBN ang kuha ng X-ray images ng dumaan sa BOC ang 4 na magnetic lifter noong July 14. Halos isang buwan nang lumipas bago ito nadiskubre ng PIDEA sa isang warehouse sa GMA Cavite na pinaghihinala ang pinaglagyan ng naipuslit na tone-toneladang shabu. Para kay Mangawang, malinaw na may lamang droga ang mga magnetic lifter. Dogs don't lie. X-ray machines do not lie. Only people can lie. Para hindi makita ng examiner, sinasadya nilang idilim yung image. Paliwanag ni Mangawang, high-tech naman at walang diferensya ang mga X-ray ng BOC kung kaya't hindi totoo na hindi nito kaya madetect ang nasa loob ng magnetic lifters. What the Bureau of Customs officials is doing is they are covering up for the crime. Pero nanindigan ng BOC na wala talagang laman ng mga magnetic lifter. That person who examined it stands by that statement na wala siyang laman, no? And may credibility ba yung tao na yun to say that? Yes, dahil nag-training naman yun. Dagdag pa ni Austria, may SOP pagdating sa pag-X-ray ng mga dumarating na container. Kung hindi mo wala kang intelligence na natanggap, hindi mo rin gagawin diba? yun, bubuksan mo yun, babaklasin mo yun, kung wala ka namang pagbabasihan. Diba? Diba? Yan sa panahon ni Duterte, pinagtatakpan. It's the problem of Bureau of Customs. Why? Bakit hindi naman sinabi ni Guban sa kanila?
Una nang inilabas ni Ah, Pangulong diba? Duterte ang intel report hinggil sa Pinagtakpan. mga katiwalian ni dating intelligence officer Jimmy Guban sa BOC. Oh, binaliktad siya, binaliktad. Magnetic lifters na pag-alaman ng ABS-CBN na biglang nagpalabas ng memorandum ang hepe ng Customs XIP na nag-uutos na dapat itag na for verification at physical examination ang anumang dadaan na metal cargos, lifters at cylinders sa BOC. Sinabi ni Mangawang na pwedeng managot si Customs Chief Isidro La Peña dahil sa command responsibility. Pero sabi ng palasyo, nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Duterte sa pamumuno ni La Peña. Sa isang pahayag, iniit naman ni Customs Commissioner La Peña na wala silang tinago na x-ray image sa mga oversight committee. Sabi niya, patuloy rin ang internal cleansing at lifestyle check sa lahat ng tauhan ng BOC. Angel Mo 0.8 billion pesos diba? na ng shabu na nakalusot sa Bureau of Ito Customs. pa, ito pa. tanggap na ang mga taga Bureau of Customs ay magpapalusot. So, Kung hindi mo wala kang intelligence na natanggap, ito pa. Hindi naman naniniwala ang Pangulo na may 6.8 billion. Sa warehouse. Pero dito ang customs, Ito. Hindi naman naniniwala ang Pangulo na may... Talaga naman wala. Ang lamang shabu and droga, kung wala man July 15, isinararaw yung butik. Hindi naman naniniwala ang Pangulo na may 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Pre-detectionan niya. Ebidensya, umaksyon si Ben Santos. nakahanap na kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa issue ng pagpasok sa bansa ng umanay 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa warehouse sa Cavite. Yung sabi nila na they found the metal, but they opened it. It was pure speculation. They were assuming that for those metal magnetic Pre-detectionan niya, di ba? content, so the bore, there was nothing. Nagkakanda utal-utal. Nabutan nilang butas at walang laman ng lifters dahil naipuslit na ang droga palabas ng warehouse. Pero gate ng customs, wala naman talagang droga. Talaga naman wala. Di ba? Si Duterte tsaka custom. Yung mga lister na yun. Wala naman talagang sitwasyon. Itong Martes, 4.3 billion pesos ng shabu shipment ang nasabat ng PIDEA. Nakalagay sa dalawang magnetic lifter. At tama ang inalano ng PIDEA na may iba pang nailabas na shabu shipment mula sa Manila International Container Terminal. Di ba? Pero sa ito sa GMA Cavite, 4 na iba pang magnetic lifter ang nadiscovery sa tibre ng isang caretaker na nakapansin kahawig ito nang nakita niya sa TV. Kataraw ng isang container van na nakuha na ng CCTV noong July 14 patungo sa isang warehouse sa General Mariano Alvarez, Cavite. July 14, dumating yung truck, pinasasang pa sa akin. Ilang Chinese-looking individual po yung nakita ninyo? Ito. Pero nung bang mga Pilipino kasama rin? Wala ako. Puro Chinese? Puro Chinese na. Pari po nalaman Chinese? Wala akong makausap ni English ni marunong English. Pero ang 4 na magnetic lifter, butas na at wala nang lamang shabu. Ang droga, kung wala man residue, may moisture dyan sa Di ba? pa rin ang kaso natin. So, inupuan lahat itong 4 na ito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, July 14, na i-deliver ang 4 na magnetic lifter na ito sa bodega na ito sa GMA Cavite. At ayon sa kanila, pinuksan ito kinabukasan, July 15, isinararaw yung bodega. At ito po yung isa sa mga palatandaan nila nakita. Butas na po ang mga aparato at sa mga butas na yan sinasabing isinilid ang shabu na humigit kumulang 7 bilyong piso ang halaga. Isang araw bago ang pagdating ng container van na hakip sa CCTV ang dalawang sasakyan na may dalang 17 traveler's bag na ibinaba raw sa warehouse. Matapos ang 2 araw na huli kang din na lumabas ng warehouse ang mga sasakyan. Hinala ng pulisya inilipat na sa mga bag ang mga lamang shabu ng 4 na magnetic lifter. Hindi naman naniniwala ang Pangulo na may 6.8 Di ba? O siya mismo, si Duterte mismo, pinoprotektahan niya. Hindi daw totoo na merong mga magnetic lifters na nawala at na nakapuslit. Hindi daw totoo. Pero anong nangyari? Pahiya siya dahil ibinalita sa TV yung mga nakapuslit na mga magnetic lifters, na dinala sa GMA Cavite warehouse. At nakita doon, merong mga 7, na mga Chinese ang lumabas doon sa sasakyan. May daladalang mga bags, traveling bags. Tapos, pumasok sa warehouse. After 2 days, lumabas, punong-puno na yung kanilang mga bags. At nung tiningnan ng mga pulis, merong nag-report, tiningnan ng mga pulis ngayon, nakita wala nang laman yung magnetic lifters. So, kitang-kita natin, panahon ni Duterte, pinoproteksyonan.
'Di ba? I hate drugs daw, pero protector pala. Real talk lang tayo, ha? So 'yan mga kaibigan 'no, nakakahiya 'di ba? Bale ngayon ay sinasagot na niya lahat 'yan mga kaibigan 'no, sa kanyang crime against humanity. Dahil ang sabi nga po sa investigation sa Quadcom, correlated daw, yung ano, yung laban kontra droga, pogo, at yung mga paglaganap ng droga, may mga relasyon lahat 'no. Kasi yung ibinabayad niya, take note, yung binabayad niya sa mga kapulisan sa pagganon, kinukuha sa pogo, 'no? Pagkatapos, yung mga illegal naman na mga, gawain 'no, ng mga sindikato, mga about drugs ay, protektado. At ang sabi nga ni Trillanes, yung joint account nila ni VP Sara Duterte, punong-puno di umano ng drug money. Dahil doon daw nagdedeposito ang isang drug lord na si Sammy Uy. So ano yan? I hate drugs. So ngayon mga kaibigan yan ay kanyang ano yan, sasagutin niya lahat yan. Mau-open lahat yan sa ICC, sa kanyang kasong crime against humanity, no? Mau-open yan. Pati yung kanyang bank accounts, no, yung sinasabi ni Trillanes na joint accounts nila ni VP Sara Duterte, kung hindi man natuloy na ma-open yan dito sa kanyang impeachment trial, pagdating po sa dahig, sa trial po ni Duterte, natitiyak ko, ma-open ang kanilang bank accounts at malalaman ng taong bayan at ng buong mundo na tama pala yung sinasabi ni Trillanes, na totoo pala na may bank account sila na punong-puno di umano ng drug money. Diba? Mga kaibigan, si Trillanes may credibility. Wala pang sinabi si Trillanes na hindi nagkatotoo. Katulad na lang ng ICC. Sabi niya, maglalabas ng ganito, maglalabas ng warrant of arrest, pinagtatawanan pa siya. Ano totoo? Inaresto nga si Duterte. Nung mga panahon na si Trillanes ay pinagbintangan ni Duterte na meron daw malalaking pera sa Singapore. Anong sabi ni Trillanes? Sige, buksan niyo ang aking bank accounts. Pinabuksan niya kasi wala siyang tinatago. May credibility si Trillanes. Anong nangyari nung nahuhuli na yung kasinungalingan ni Digong? Di umamin siya ngayon. Ang sabi niya, nagbibiro lang ako. Ito na talaga si Trillanes. Inimbento ko lang tong number na to. My God. Ang laki ng akusasyon mo kay Trillanes pagkatapos at the end of the day, nung malapit ka ng mabuko, sasabihin mo, nagbibiro ka lang. Diba? Walang credibility si Digong. Hindi siya dapat paniwalaan. Sinungaling, walang kredibilidad. Pero si Trillanes, ang mga sinasabi ni Trillanes, pawang katotohanan lang. Hindi mo siya nakita na nagsinungaling. Diba? Totoo ang mga sinasabi ni Trillanes. Diba? So, wala kayo kasi talo kayo, no? Talo kayo talaga. Kasi totoo ang sinasabi ko. So, ito pa good news naman. Zero balance billing sa mga DOH hospitals sa Luzon, Visayas, Mindanao, tuloy-tuloy na. Sa programang pinasigla ng DOH, ibinahagi ni Dr. Monserrat S. Chichioco na umabot na sa 11,000 na pasyente na ang naserbisyuhan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital mula nang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang zero balance billing noong Hulyo at nagkakahalaga ang mga serbisyo para sa mga pasyenteng ito ng 480 billion 700 million. Samantala sa Cotabato Regional and Medical Center, umabot naman sa 8,223 ang naserbisyohan ng zero balance billing.
Grabe mga kaibigan, no? Tuloy-tuloy po ito, zero balance billing. Nauna ng binisita ni PBBM at Secretary Herbosa ang ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban at East Avenue Medical Center sa QC na kapwa rin nagbahagi ng kanilang zero balance billing implementation sa mandato ng Pangulo sa lahat ng DOH hospitals. So zero na po, no? Zero balance billing na po sa lahat ng DOH hospitals sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. So only in the time of President Marcos Jr. Ganyan po mga kaibigan, ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Napakagaling po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Napakagaling. So only in the time of President Bongbong Marcos Jr. po yan. Ganyan po siya kagaling mga kaibigan ng ating Pangulo. Sandali. Ano to? Merong may nag-propose Nag-propose ng firing squad. Firing squad for corrupt officials. Zamboanga lawmaker pushes death penalty per graft. Zamboanga First District Kaimer Adan Olaso has filed House Bill number 11211 or the Death Penalty for Corruption Act, proposing death penalty by firing squad for any public official from the president down to barangay leaders found guilty by the Sandigan Bayan of graft, malversation or plunder. Maganda ito kung ang batas sa Pilipinas ay talagang patas, no? Maganda to. Pero alam naman natin na dito sa Pilipinas, katulad ng mga Duterte, untouchable. Pag mga Duterte, mga malalakas, untouchable. Ang tagal-tagal ng kaso at napapawalang sala pa, 'di ba? Ito nga lang impeachment trial, no? Trial nga lang 'yan, wala pang verdict 'yan. Trial lang 'yan. At lumabas ang napakaraming mga ebidensya, pero pinigilan pa ng Korte Suprema yung trial. So, ang kawawa po dito kapag nagkaroon ng death penalty, ang kawawa dito ay ang mga mahihirap na mga public servant. Kasi yung mga mayayaman, pwede po nilang isalba ang kanilang sarili, no? Aminin na natin, mga kaibigan, no? Meron pa kasi mga natitira ng mga bulok sa sistema ng ating justice. Marami pang natitira ng mga bulok, ng mga appointee, no? Appointee ng mga nakaraang administrasyon, mga bulok at nababayaran pa ng salapi. Aminin na natin, no? So kaya hindi po maganda na magkaroon tayo ng death penalty dahil kawawa po ang mga mahihirap na hindi kayang magbayad. Walang kasalanan pero idiniin sa kasalanan. So usually po ang mga mapaparusahan lang ng death penalty ay mga mahihirap. At ang masama, walang kasalanan pero tsugi. 'Di ba? Yan po ang katotohanan, no? So, maganda po ngayon mga kaibigan, no? Sabi nga natin kagabi, nagulat nga po ako kasi kahit si Jinggoy Estrada na maka-Duterte, umamin mga kaibigan umamin po kahit si Jinggoy Estrada na maka-Duterte, umamin po na
Itong mga flood control na mga problema ngayon, na mga proyekto, ng mga ghost projects ay hindi nag-umpisa sa panahon ni Marcos, no? Hindi daw nag-umpisa sa panahon ni Marcos, kundi sa mga past administration. At ito din po yung sinasabi ni Lacson, no, ni Panfilo Lacson, na hindi ito nangyari ngayon. Hindi ito ngayon nangyayari, kundi sa mga nakaraan pa. So tama yung sinabi ko mga kaibigan sa aking vlog 4 days ago yata, na yung nangyayari ngayon na mga problema sa flood control, mga ghost projects ng flood control ay namana ng ating Pangulo. Namana lang ng ating Pangulo yung mga flood control projects na to, na mga guni-guni. Guys, ganito daw yan eh. Ganito daw ang nangyari And explain to ng isang political analyst eh. Ganito daw yung nangyari guys. Halimbawa,